Naranasan nyo na po ba sa inyong buhay na kayo ay nakapagbanggit sa inyong sarili or nakarinig kayo ng sinabi ng ibang tao sa inyo na ang sinabi nila ay wala na akong hahanapin pa or wala na akong kailangan pa or sa ibang salita ay nasa akin na ang lahat? Nangyari na ba na yan ay nabanggit ninyo sa inyong sarili o nakarinig kayo sa ibang tao na nagsabi ng ganung bagay? Pag kasi sinasabi yung salita na ako yung wala nang hahanapin pa, nasa akin ang lahat, yan ay masasabi nating may kinalaman do sa kanya-kanyang personal na contentment. Kasi bakit nga po? Kasi meron tao na sa panahon ng sagana at sa panahon ng kagipitan, siya ay okay lang. Hindi siya nababagabag, okay lamang siya sa meron o wala, okay lang sa kanya. At yung iba naman ay ang pinangahawakan ay yung nakatala dun sa Hebreo 13:5 nang sabi ron, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sa English, ang sabi rito, be content with such things as ye have. Ibig sabihin, may kinalaman ito dun sa pagtanggap ng sino man sa atin kung ano yung kalalagayan niya, kaya sinasabi ng iba na para bagang wala na siyang hahanapin na sa kanya ang lahat. Pero siyempre, the reality of life na hindi natin maiiwasan kung ating lilinihin simula pa lamang na tayo ay nagkaroon ng pintig o yung buhay sa sinapupunan ng ating mga nanay, yung kauna-unahang pagkakataon na sumibol ang buhay do sa sinapupunan ng nanay na tayo naroroon hanggang sa tayo after 9 months ay isilang sa mundong ibabaw, kaya tayo lumabas ng normal kasi na-provide yung ating mga pangangailangan nung tayo nasa sinapupunan. Whether yun ay hiningi natin o hindi, yun ay automatic na may pangangailangan ang sanggol, ang fetus sa tiyan ng nanay para siya ay mag-nourish, para siya ay ma-develop yung physical na katawan niya doon sa loob ng sinapupunan. At hindi mangyayari yun kung hindi na i-provide yung pangangailangan ng sanggol doon sa loob ng sinapupunan. Bagaman hindi niya yung hinihingi, yun ay automatic na napapasa kanya. At yung kauna-una namang pagkakataon na tayo lahat mga kapatid ay gumitaw sa mundong ibabaw na ito, na tayo lahat ay isinilang sa mundong ibabaw nito hanggang sa kahuli-hulihang pintig ng ating buhay, ng ating puso o yung sa kahuli-hulihang hininga natin, ibig sabihin simula sa ating pagkasilang hanggang sa ating kamatayan, meron tayong sa buhay natin ay pangangailangan na ating tinanggap sa ating buhay. Mga pangangailangan na pagkain para tayong mabuhay, kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng hangin, kailangan natin yung matitirhan, kailangan natin ng mga pananamit na yun yung katotohanan ng buhay. Kaya yung sinasabing mga basic needs, lahat yan kailangan natin. Physical, emotional, mental, financial, spiritual, nourishment, lahat yan ay kailangan natin. Kaya yan yung katotohanan sa buhay. Whether we like it or not, bagaman sa ibang extent ay nasasabi nga ng ibang tao ay na para bagang kontento na siya sa buhay na kung ano yung meron siya, pero ang katotohanan ay marami tayong kailangan sa ating buhay na gusto natin lahat ay mapasa atin. Siyempre, sa umagang ito, ang mensahe na nais ng Diyos ay patuloy na tayo magkaroon ng pagkatuto at paglago spiritually. Bagaman kapag tinatanong natin ang tao patungkol sa kanyang mga pangailangan, lalo higit sa panahon na ito ng crisis, ang maririnig nating mga pangangailangan, immediate na maririnig natin sa kanila na gusto nilang mapa sa kanila ay yung may kinalaman doon sa mga pangangailangan dito sa mundong ito. Yung pangangailangan ng ating katawan. Yung basic needs, gaya ng mga pinanggit ko kanina, kasama na rin yung edukasyon, trabaho, yung pamilya, at iba pa. Siyempre lahat po yun ay importante. Yung lahat ng ating mga binanggit na yun, yun ay mahalaga talaga sa ating buhay. Hindi naman tayo mabubuhay o hindi tayo tatagal sa mundong ito nang hindi tayo magkakaroon ng lahat ng iyon sa ating buhay. Mahalaga yun, pero sa umagang ito, ituturo sa atin ng ating Diyos yung mas mahalaga. Kapag sinabing mas mahalaga, ito yung dapat na inuuna natin sa ating buhay. Sa umagang ito, ang pag-aaralan natin, ang magiging gabay natin ay ang kasaysayan sa Biblia
na nauukol doon sa kasaysayan ni na Marta, ni Maria at yung pagkapangyari kay Lazaro. Yun po ay nakatala sa John chapter 11 na kung saan doon sa kasaysayan yon si Lazaro ay namatay. And then ang dumating ang ating Panginoong Sus ay 4 na araw nang nakaburol si Lazaro. Maraming Hudyo, mga kaibigan nila Marta at saka ni Maria, ni Lazaro ang nakikiramay. At nang ang ating Panginoong Sus ay parating na sinalubong siya ni Marta. At dito sa mga babasahin kong talata, ito yung magiging saligan ng ating pag-aaral ngayong umaga na nais ng Diyos ay maging pagpapala sa bawat isa natin. Sa chapter 11 ng John, verses 21 to 36, babasahin ko sa inyo sa Tagalog. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngay pagkakalob sa inyo ng Diyos, ang anumang hiningin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, alam ko kung siya'y mabubuhay mula sa huling araw. Muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot si Marta, opo, Panginoon. Naniniwala po kung kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inasang darating sa sanlibutan. Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at binulungan. Narito na ang guro at ipinapakawag ka. Pagkarinig nito'y nagmamadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon, naroon pa lamang siya sa lugar na kung saan siya sinalubong ni Marta. Nang mapita, si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas. Sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Kanina nabanggit natin yung mga maraming pangangailangan natin lahat sa mundong ibabaw na ito na dapat lang naman na tanggapin natin. Kaya nga tayo nagsisikap sa buhay nito, naghahanap buhay para may tustos hindi lamang sa ating sarili kundi maging sa ating mga mahal sa buhay. Kaya marapat lamang na lahat ng iyon ay mapa sa atin. Ngunit dito sa binasa natin sa tala sa Juan 11:21 hanggang 27, na kung saan ito'y karanasan ni Marta at ni Maria sa ating Panginoong Sus, na kung saan dito ay makikita natin yung 5 necessities of man na dapat pakanasain ng bawat isa sa atin. 5 mahalagang bagay o pinakamahalagang bagay na dapat unang pakanasain ng bawat isa sa atin, una doon sa lahat ng mga basic needs na ating nabanggit. Yung unang necessity o yung unang napakahalagang pangangailangan na dapat ay pakanasain natin at magkaroon tayo sa ating buhay ay yung nakatala sa verse 27. Babasahin po muli natin. Sa English, nasabi rito, Martha said, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who was to come into this world. Sa Tagalog, nasabi rito, sumagot si Martha, Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Ang unang napakahalagang bagay, pangangailangan natin na dapat nasa sa ating buhay, yung tinatawag na pagkaunawa sa mensahe ni Kristo. Doon base doon sa verse 27 na binanggit na yon, na kung saan ay nagsalita si Martha, sabi rito, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Ano ba ang pagkaunawa ng tao o maaaring ng ilan sa atin patungkol kay Kristo?
Ano ba ang pagkaunawa natin? Bakit si Jesus ay tinawag na Kristo? At bakit siya pumunta sa mundong ito? Kasi sabi nga ni Maria, kayo ang Kristo. Kayo yung inaasahang darating sa sanlibutan. Pag dumating ba sa isip natin, yung kung pag nabanggit ba natin yung salitang Kristo na pumunta dito sa mundong ibabaw, ano yung mensahe na meron ka? Ano yung pagkaunawa mo sa bagay na ito kung bakit naparito sa mundong ibabaw si Kristo? Alam niyo po, bagaman very popular yung verse na nakatala sa John 3:16. Sabi rito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Dito makikita natin kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay ipinadala dito sa mundong ibabaw ay upang maging tagapagligtas ng lahat ng mga tao na sa Kanya ay sasampalataya. Kaya napakahalaga na malibang maunawa natin yung mensahe ni Kristo at kung bakit siya ipinadala sa mundong ibabaw, walang dahilan ng tao ay manampalataya sa Kanya. Kung hindi rin lang niya alam ang layunin kung bakit si Jesucristo ay ipinadala ng Diyos Ama dito sa mundong ibabaw. Kaya napakahalaga na maunawa natin sa ating buhay, matanggap natin sa ating buhay yung pagkaunawa kung bakit si Kristo ay nagpunta dito sa mundong ibabaw. Yung mensahe ng tinatawag na pagliligtas ni Kristo. Yung bang mensahe ng pagliligtas ni Kristo ay nasa atin na. Ito ba ay matibay na nakapintal sa ating puso at isipan na anuman na mangyari, meron tayong Kristo na kung saan ay muling darating at sa atin ay magsasama doon sa kabilang buhay sa kaharian. Alam ba natin sa ating buhay na kailangan nating tanggapin si Kristo sa lahat ng ating mga nakakapakinig? Nauunawa ba natin na kailangan nating tanggapin si Kristo? Na kung hindi natin tatanggapin si Kristo sa ating buhay, ang pupuntahan natin ay kamatayan, kaparusahan doon sa impyerno. Makikita natin na sinabi ni Marta kay Jesus na kayo po ang Kristo. Kayo po ang anak ng Diyos. Kayo po ang tagapagligtas at yan ay kinlaim ni Jesus Christ. Tinanggap si Jesus mismo, kinroklaman niya yan. Nang dumating na siya nasa templo, kung nyo natatandaan mga kapatid. Nung siya nasa templo, at siya ay pinabasa ng talata sa Biblia na natala sa Isaias, binasa ni Kristo ang nakatala sa chapter 61 verses 18 to 19. Ang sabi ron, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the year of the Lord's favor. Dito ikinlaim ni Jesus Christ, kaya nagalit sa kanya yung mga nakapakinig, na after basahin ni Jesus Christ ito, sabi niya, ito yung nangyari na ngayon, na sinasabing, na tinutukoy ni Kristo, siya yun. Ibig sabihin, maliwanag, na yung sinabi ni Martay talagang kinumpirma ng ating Panginoon na siya talaga ang Kristo. Kaya doon sa verse 27, ulitin mo, sabi ni Maria, opo Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, kasi tinanong siya ni Jesus Christ, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ang sagot ni Maria, opo, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na inaasahan darating sa sanlibutan. Doon sa pagkasabi ni Marta, na maliwanag sa kanya, na si Jesus ang Kristo at siya yung inaasahang tagapagligtas sa sanlibutan, nang dumating si Kristo sa kanya, na ipahayag ni Marta sa harap ng mga tao at maging sa harap ng ating Panginoong Jesus yung kanyang pananampalataya kay Kristo, yung kanyang pag-asa sa ating Panginoong Jesus, sapagkat nung pagkakataon yun, si Kristo, si Jesus ay nakapiling niya. And take note mga kapatid, doon sa verse 28, ang sabi rito, pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at binulungan
naririto na ang guro at ipinapatawag ka. Alam niyo po, ito yung dapat na makita, mapasa atin din bawat isa sa atin. Yung reaksyon, yung paniwala ni Marta patungkol sa ating Panginoon Jesus. Alam ni Marta, maliwanag na maliwanag sa kanya kung ano ang kahulugan ng kapag si Kristo ay kasama mo. Alam niyo po ba ang epekto sa inyong buhay kapag si Kristo ay kasama niyo? Alam niyo po ba ang epekto? Napakahalaga, dapat maliwanag sa atin yun. Na kung si Kristo ay nasa sa inyong buhay, dapat alam na alam nyo, maliwanag na maliwanag yung mensahe ni Kristo sa inyong buhay. Na kung si Kristo ay nasa sa inyo, katulad ng kapahayagan ni Marta, meron kang pag-asa. Kaya nabuhay ang pag-asa ni Marta eh. Sumigla siya eh. Naipahayag niya, na-express niya yung pananampalataya niya, ipinakita yung kanyang pag-asa na kung si Kristo ay nasa sa iyo, may kagalingan ka sa karamdaman. Meron kang paglaya sa pagkaalipin. Lalago ka sa kaalaman, sa pagkatuto. At magkakaroon ka ng mga oportunidad sa iyong buhay. Ano sabi ni Marta? Na siya'y sinabihan ng ating Panginoon Jesus. Ano sabi ni Marta? Tumakbo siya kay Mary. Ano sabi niya? The Master is calling you. Maaring sa oras na ito wala si Marta. Sa ating mga nakikinig, sa nanonood sa kanya-kanyang bahay sa iba't ibang lugar. Wala si Marta sa ngayon. Pero meron ngayong tayong naririnig na kapahayagan na salita ng ating Diyos. Uulitin ko yung sinabi ni Marta. God is calling you. Tinatawag ka ng Diyos. Dapat meron kang maliwanag na tugon. Ikaw ba ay tumugo na sa pagtawag na ang ating Panginoong Jesus? Maliwanag ba sa iyo yung mensahe ni Kristo? Na kapag ikaw ay humihingi ngayon sa iyong mga pangangailangan sa buhay, marami tayong mga pangangailangan. Nakalagay ba sa number 1 yung kahilingan mo? Na gusto mong tanggaping maliwanag sa iyong buhay yung mensahe ng pagliligtas ni Kristo? Dumating na ba yung time na may nagdala sa iyo, nagpahayag sa iyo ng mensahe na sinasabi ni Kristo, tinatawag ka niya? Nais niya na lumapit ka sa Kanya? Nauunawa mo ba ito? Bakit hanggang sa ngayon hindi ka pa lumalapit kay Kristo? Dapat maliwanag sa iyo. Kailangan ka niya. At kailangan ka niya ngayon. Pangalawa na napakahalagang bagay na dapat na pakanasahin natin sa ating buhay. Yung nakatala naman sa verse 29. Ang sabi rito, pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Kasi nalaman ni Maria, nung siya nasa sa bahay nila, nagdadalamhati sila, nalaman niya na si Jesus ay parating. Tinakbo na niya agad. Hindi niya inantay na dumating sa bahay. Tinakbo niya at sinalubong niya si Jesus. Nagmamadali. Kaya ito yung unang bagay o pangalawang napakahalagang bagay na dapat pakanasahin natin sa aming buhay. Kung hindi man ito nangyayari pa, sa umagang ito bilang pagkatuto, pakanasahin natin itong pangalawang napakahalagang bagay na dapat ay nasa sa atin. Yung pangalawa, right response to Christ. Kasi sabi rito, pagkarinig ni Maria sa mensahe sa kanya na si Jesus ay naririyan, nagmamadali siyang tumayo at sinalubong si Kristo. Iyon ang tugon ni Marta. Nasa umagang ito rin ang nais ng Diyos na maging tugon natin. Pakanasain natin sa buhay natin na magkaroon tayo ng tamang pagtugon, pagtanggap dun sa mensahe ni Kristo. Alam niyo po, para kay Maria, yung mensahe na si Kristo ay naririyan, na parating, yun ay sapat na para siya ay talagang maging excited. Gaano ba tayo ka-excited nung marinig natin, nung tinatawag tayo ni Kristo? Kasi lahat dito sa mga karamihan sa naririto ay tinanggap na yung mensahe ni Kristo. Natatandaan niyo ba kung gaano kayo ka-excited? Na katulad ng kay Maria, siya ay nagmamadaling tumayo.
at sinalubong si Kristo. Hindi siya nagmamadaling umalis ng bahay at tumakas kasi may magpapahayag. Di ba? Kailangan natin na tumugon kay Kristo sa lahat ng mga makakapakinig ngayon at sa mga panahong darating na makakapakinig ng mensahe ito. Kung hindi mo pa nakikita sa iyong buhay yung pangangailangan na kinakailangan mong tumugon sa panawagan ni Kristo, ito yung panahon na dapat tayong tumugon palapit sa ating Diyos. Mary responded quickly. She jumped and ran to meet Jesus. Dahil po sa excitement. Kasi may naalaman na siya tungkol kay Kristo kung sino si Kristo. Alam niya yung mensahe na sinabi niya na kayo po ang inaasahan namin darating na tagapagligtas. Kaya nung malaman niya na si Kristo ay parating, excited siya, punong-puno ng pag-asa. Marami siyang expectation sa kanyang puso. Diba? At kung makikita nyo yung kung inyong manonotice sa verse 28, ang sabi rito, Martha took Mary aside. Sabi rito, pagkasabi nito, umuwi si Martha, tinawag niya si Maria at binulungan. Narito na ang guro, pinapatawag ka. Di ba pwede namang mangyari kapag tayo super excited na may parating tayong talagang halimbawa na tao, mahalagang tao na darating sa atin. Excited tayo. Pag nabalita natin parating na, di ba, papunta tayo sa ating tahanan at yan. Oy, nandiyan na siya. Okay, parating na. Di ba? Pero dito, sa pangyayaring ito, si Martha, iba yung pamamaraan. Tumakbo siya, excited ka Maria, para ibalita na si Kristo ay parating na. Pero sabi rito, tinawag niya si Maria, binulungan. Naririto na ang guro, pinapatawag ka. Yung mensahe kay Maria ay naiparating ni Martha sa paraang malumanay, pasikreto, kasi pabulong, na halos walang nakakahala o maaaring walang nakarinig. Tatandaan natin, gaano man kahina, gaano man kalakas nating narinig ang mensahe ng ating Panginoong Jesus, iisa lang ang dapat na maging response natin. Mabilis tayong tugon. Gaano man kahina, ito man ay pasigaw, ito man ay pabulong, ang mahalaga yung mensahe na ating narinig na kailangan tayo ni Kristo, na tinatawag tayo ni Kristo. At pagkarinig ni Martha, ni Mary, yung bulong ni Martha, antimano nag-decide na agad siya sa sarili niya Wala na siyang kinausap, tumugon agad siya, tumayo at pumunta rin agad siya kay Jesus. Kasi noong panahon na yun, sa tahanan nila, ang daming taong dumarating, mga kamag-anak, mga kaibigan, na nakikiramay sa kanila. Pero nung may bulong ni Martha kay Maria na parating si Kristo, iniwan niya yung mga tao. Hindi niya inisip kung anong sasabihin ng mga yun, sino tatanggap sa mga darating na bisita, sino pa yung mag-aasika. So, hindi na niya inintindi yun. Ang pinakamahalagang inintindi niya ay makita agad si Kristo. Hindi niya inintindi yung layo. Kasi nung time na yun, nasa outskirt o nasa laylayan ng Betania, si Jesus, nasang-ayon sa pag-aaral, mga more or less 3 kilometers yun, layo. Ang layo nun, simula dito hanggang bayan. Iyon yung kinakailangan lakarin, takbuhin ni Maria para makapunta agad sa ating Panginoong Jesus. Pero hindi niya inisip yung layo. Hindi niya inisip kung ano yung maaaring sabihin na ibang tao. Diba? Minsan ganun tayo, diba? Nakakadyohan naman kayo, diba? Naririto ba? Iiwan ko pa. Kaya, walang mag-iintindi. Pero dito, maliwanag, nakita, inuna ni Maria yung mahalaga. Sinalubong niya si Kristo. Kasi bakit? Nalaman niya na tinatawag siya si Kristo. Ang mahalaga sa kanya sa pagkakataong yun, hindi yung sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga sa kanya, yung kanyang tugon sa ating Panginoong Jesus. Kaya makikita niyo, yung pinagit natin, yung right response. Right? Yun ang mahalaga sa atin.
na hanggang sa oras na ito, maaaring baka meron pang iba sa atin na hindi pa tumutugon ng tama sa pagtawag ni Kristo. Nakita natin yung kahalagahan ng pagtugon sa ating Panginoon Jesus. Maraming pagkakataon na, lalo tigit sa panahon ito na napaka-moderno na ng ating panahon. Magbukas ka ng TV, may makikita ka pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pumunta ka ng palengke, may maririnig ka nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pumunta ka sa school, pumunta ka sa bilangguan, pumunta ka sa ospital. Halos lahat. Pumunta ka sa mall, may makikita ka. Pumirmi ka sa bahay, may mapapanood ka sa internet. Pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng sinasabi, tinatawag ka ni Jesus. Tinatawag ka ni Jesus. Gaano karami na pagtawag, pabulong, maaring malakas na tinig na naririnig natin, tinatawag tayo ni Kristo sa pagpapahayag na ating naririnig. Ano ang itinutunan? Or, kapatid, bakit hindi ka pa tinutunan? Alam niyo po, kung ang mga tao sa kapanahon nito, nalubhang napaka-moderno na, advance ng pagpapahayag, kung paano ipahayag ng salita ng Diyos. Kung ang mga tao katulad ni Maria at ni Martha, na yung pagtugon ay ganun-ganun na lamang kabilis, napakaraming tao ang nagtupoy sa Diyos. Ang mensahe ni Kristo ay nagaganap sa buhay ng maraming tao. Ang pangalawang napakahalaga na dapat, ulitin ko, na dapat pakanasain ng bawat isa sa atin, yung tama at mabilis na tugon sa pagtawag ng ating tagapagligtas sa atin. Pangatlo, ito naman yung nakatala sa verse 31 na napakahalagang pangangailangan natin sa ating buhay na makita natin. Nasabi nito sa verse 31, nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo ng mga bisita, ng mga kamag-anak na nakikiramay, ng mga Hudyong naroon. Ang sabi ron, nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Ang pangatlo na dapat nating makita sa ating buhay, na tayo ay mag-reach out or yung tinatawag na maabot natin o makuha natin yung tulong ng ibang tao at maging tulong natin sa kanila. To reach out and help others. Kasi dito makikita natin, di ba? Sinundan siya ng mga Hudyo. Iniwan ni Maria yun eh. Alam niyo to, itong senaryong ito yung very touching. Na kung tayo medyo nababagbag lagi sa mga ganyang bagay. Ito yung very touching kasi bakit? Nang makita ng mga kaibigan na Hudyo, mga kamag-anak, mga nakikiramay, na si Mary nagmamadaling umalis, sila man nagsunuran. At kapag binasa nyo yung kasaysayan dito sa ating pinag-aaralan to, sa pagsunod nilang yon, sila mismo, kasi ang akala nila pupunta si Maria sa libingan, hindi naman nila alam na si Jesus ang sasalubungin eh. Kasi pabulong na binagit sa kanya ni Martha, kaya hindi alam ng mga tao, ng mga Hudyo. Nagsunuran sila, at ang nangyari, alam nyo mga kapatid, yung face-to-face na pakikipagharap ni Maria kay Jesus, ito rin ang naranasan ng mga Hudyong sumama. Nakaharap din nila ang ating Panginoong Jesus. At ito'y naging isang opportunity para sa mga taong yon na sila man ay manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yun ang sinabi sa verse 45. Yung opportunity na yun, na may mga taong nagsunuran kay Maria, iyon ang naging oportunidad para sila ay manampalataya rin sa ating Panginoon. Sa verse 45, nasabi rito, many did believe in Jesus. Itong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilalang ito, ni Martha at ni Maria, ito yung example ng pagtulong sa iba. Nakita niyo yung resulta ng sincere na pagtulong. Naranasan niyo na ba na sa inyong pagtulong sa ibang tao, na kahit na hindi niyo naman intensyon,
na ipahayag yung kabutihan ng ating Panginoong Sus, yung pagliligtas ng ating Panginoong Sus. Gusto nyo lamang tumulong. Di ba nangyayari minsan na sa ating pagtulong, hindi natin inaasahan na ilalapit natin sila kay Kristo? Di ba? Nagiging opportunity yon para mailapit nila natin sa Diyos. At ako sa amin, sa marami naming karanasan, sa pagpunta sa iba't ibang lugar, na kapag kami may mga itinatayong church, may mga project sa iba't ibang lugar, may mga hindi Kristiyano na nakakasalamuha kami at tumutulong, na iyon yung nagiging daan para sila ay mailapit kay Kristo. Maraming Kristiyanong ganyan sa kapanahunan, na kaya nailapit kay Kristo dahil doon sa tinatawag na pagsama nila. Kaya makikita nyo, yung pag-reach out natin, dito pumapasok tinatawag na na discipleship na sinabi ni Kristo na humayo kayo sa sanlibutan. Hindi sapat na tayo lang ang nakakaalam ng mensahe ni Kristo na tayo kinakailangan maligtas. Na kinakailangan natin si Kristo para tayo magkaroon ng kaligtasan, katiyakan sa buhay na walang hanggan. Na tayo tumugon sa ating Panginoong Sus nang may ganong kasiglahan. Hindi sapat yun sa ating buhay. Ang nais ng ating Panginoong Sus, maging yung ibang tao, madala natin kay Kristo. Magamit natin yung lahat ng oportunidad para sila man ay magtamasa ng kaligtasan ng ating ginagawa. Opportunity. Baka nasain natin sa ating sarili na tayo ay maging daan sa pagtulong sa iba at sila man ay sa atin. Pang-apat na napakahalaga na dapat din natin nasain natin sa ating sarili. Yun naman nakatala sa verse 32 ng ating binabasang tala sa Juan. Sabi po rito, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Yung pang-apat na napakahalaga na dapat meron tayo sa ating buhay, yung confession of faith. Hindi sapat na tayo may pananampalataya kay Kristo. Dapat mahayag sa ating buhay, dapat makita ng Diyos, dapat makita ng tao na tayo yung mga nananampalataya talaga kay Kristo. Dito, ano nangyari dito? Sabi rito, Mary immediately worshiped Jesus. Ano ang ginawa niya? Nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ikinonfess sa buhay niya na si Jesus ang Panginoon niya. Kasi tinawag niya Panginoon. Di ba? Yung pananampalataya na meron siya, hindi lamang sa isip, kundi ito'y nakita sa buhay, sa ginawa ni Maria, maging sa harap ng ating Diyos. Bagaman si Maria, yung binanggit ni Maria, at saka yung unang binanggit ni Mary, ni Maria at saka ni Martha, ay magkamukha na yung unay may complaining, di ba? Na para bagang limitado yung pananampalataya. Kasi bakit? Sabi niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Yun ay picture na para sort of complaining na ipinahayag niya. Pero nananampalataya siya, alam niya na kung si Kristo naroon, mabubuhay talaga. Di ba? Alam niyo po sa buhay natin, nananampalataya tayo kay Kristo, dapat magkaroon ng kapahayagan niya sa ating buhay. Gaano man kahina, nagkakaroon man tayo ng kaunting pagdududa sa pangako ng Diyos na mangyayari sa atin, dapat patuloy na maipahayag natin sa ating buhay yung ating pananampalataya kay Kristo. Bilang tayo mga mananampalataya, dapat makita sa ating buhay. Dahil naniniwala tayo, gaano man kaliit sa umpisa ang ating pananampalataya, kung tayo ay mamumuhay, kung tayo ay lalakad sa pananampalataya, yung mahinang pananampalataya yan ay lalakas. Mag-grow, magle-level up. Kaya lamang ang kailangan natin ay isa kabuhayan natin, yung pananampalatayang meron tayo. Diba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang pananampalataya na kinabubuhay ko ngayon ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Mamuhay tayo sa pananampalataya upang tayo mag-mature.
upang tayo lumago at makita ng tao kung sino talaga tayo, na yung pananampalataya natin ay naipahayag ng ating buhay. Pananampalataya na kung saan ay nag-link, nag-ugnay sa atin sa ating Panginoong Sus. Nang hangad ng ating Panginoong Sus ay mag-reflect sa ating buhay. Make our lives be the living confession of our faith. Buhay na kapahayagan ng ating pananampalataya. At panlimang napakahalagang bagay na dapat taglayin ng ating buhay, higit dun sa ating mga basic needs na binanggit natin kanina. Ito namang nakatala sa verses 33 to 36. Panglima, fifth necessity of man. Sabi rito, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo at tingnan po ninyo. Verse 35, tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Alam nyo yung pinakamaiksing verse sa Biblia, ito yung nakatala sa John letter 5. Ang sabi rito, tumangis si Jesus. Sa English, Jesus wept. Yan ang pinakamaiksing verse. Pero isa sa pinakamahalagang talata, isa sa pinakamakasay-sayang talata sa Biblia, bagaman napakaiksi pero napakalawak ng nilalamang mensahe. Ang panlima na dapat taglayin ng bawat isa sa atin, the compassion of Jesus. Tinanggap na ba natin ang kahabagan ni Kristo? Tinanggap na natin. Dahil sa kahabagan ng Diyos, dahil sa kanyang biyaya, tayo'y naligtas. Ito ang dapat na patuloy na mapasa atin, manatili sa ating buhay. Doon sa mga hindi pa nakakatanggap ng compassion of Jesus, dapat pakanasain natin ito. Ang sabi nito, Jesus was deeply moved. Nabagbag. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban. Kasi bakit? Nakita ni Jesus yung sincerity sa buhay ng magkapatid na si Martha at si Maria. Yung kanilang pagluha ay talagang siya man ay nabagbag na touch sa kagustuhan ng magkapatid na sana'y buhay pa ang kanilang kapatid na si Lazaro. Nabagbag din ang ating Panginoong Sus doon sa nakita niyang pagtugon ng mga kaibigang Hudyo, mga kakilala ni Maria at ni Martha, yung sincere na pakikiramay. Diba? Marami namang napunta sa lamay di ba? Marami naman sa naranasan natin, maraming napunta ng lamay, parang out of curiosity lang. Di ba? Yung iba naman talagang makikita mong lumuluha. Yung iba naman, iba-iba ang kaisipan. Pero dito, nakita ng ating Panginoon Sus, yung sincerong pakikiramay ng mga kaibigan, mga Hudyong nagpunta kina Mary at Martha. Hindi lamang natouch ang ating Panginoong Sus doon sa magkapatid, natouch din sila doon sa mga nakiramay. At kung titingnan natin mga kapatid yung buong senaryo, bakit lumuha si Jesus? Bakit? Hindi ba sa lumuha? Tumangis. Jesus wept. Ibig sabihin, ito malalim, madamdamin. May dahilan. Nakita ng ating Panginoong Sus yung pagkadurog ng puso ni Maria sa pagkawala ng kanyang kapatid. Yung matinding pighati ni Martha. Di ba? Kaya kung titingnan ninyo, pag kayo pupunta doon sa lamay o sa burol, na yung lahat ng mga naroroon ay talaga nagdadalamhati, ikay mapapaiyak din di ba? Magdadalamhati ka rin. Jesus was moved in compassion dahil doon sa sakit at pagdurusa yung suffering na naraman
naramdaman ng mga kapatid. Kaya sabi rito, Jesus wept. Na kung i-apply natin sa ating kapanahunan, mga kapatid, na nung panahong yun si Lazaro ay namatay, Jesus wept sa kapanahunan ito sa mga tao na hindi pa rin tumatanggap kay Kristo, na nakakaranas at dumarating sa punto na sila'y namatay. Patuloy na ang ating Panginoon Jesus ay umiiyak. Hindi siya nagagalak sa pagluha o sa pagkawala ng mga taong makasalanan. Kasi bakit? Alam niya na pupuntahan ay kakausan. Hindi iyon ang original na plano ng Diyos. Ang original na plano ng Diyos ay maligtas ang tao, makasama sa paraiso. Kaya iniluluha ng lubos ng ating Diyos yung pagpanaw ng mga taong hindi tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Mga taong hindi niya makakasama sa paraiso. Ang original na plano ng Diyos, ng likhay ng Diyos, ang tao inilagay sa paraiso, sa Eden, kasama. Man wasn't made for sin and death. Hindi tayo nilikha, hindi nilikha si Eva at si Adan para mamatay. Hindi kasama sa plano yun. Tayo nilikha para sa buhay na walang hanggan. Kaya doon tayo nilagay sa paraiso ang tao. Na bunga lamang ng kasalanan. Kaya tayo napalabas. Na kung hindi natin makikita yung mensahe ng pagliligtas ni Kristo, hindi tayo mapapabalik sa paraiso. Kaya iniluluha ng ating Panginoon Jesus. Noon lumuha siya kay Lazaro. Ngayon, yun din ang nararamdaman ng ating Diyos. Hindi siya nagagala sa pagkapahamak ng tao. Kaya siya ay deeply saddened. At ito'y hindi nauunawa ng maraming tao. Kasi bakit? Kung ang mensaheng ito ng pagliligtas ay nauunawa ng tao, lahat sana ng nakarinig ay tatanggap kay Kristo. Diba? Katunayan na marami ang hindi nakaunawa dun sa parada na yun ng mga tao. Sa verse 37, ang sabi nila, sinabi ng ilan, bagaman iilan lang naman, ang sabi rito, napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro? Di ba? May paninisi, may question. Di ba? May question. Sabi niya, napagaling niya ang bulag. Eh bakit yung si Lazaro hindi niya napigilang mamatay? Hindi nauunawa ng tao ang ating Panginoon Jesus. Na hanggang sa ngayon, yan pa rin ang malaking question. Yan pa rin ang question na nasa isipan ng maraming tao, kaya hindi pa rin nauunawa yung mensahe ng pagliligtas. How could Jesus love so much and let this happen? Diba? Nakarinig na ba kayo ng ganung salita? Na kung mahal ng Diyos ang tao, bakit hinahayaan niya na mapahamak? Diba? Tanggalin na lamang niya ang kasalanan. Dapat lahat sagana. Wala na karamdaman. Hindi nauunawa si Kristo. Hindi nauunawa ang Diyos. Maliwanag, hindi ang problema ay ang ating Diyos. Ang ating pangunawa at ang ating pagtanggap ang problema. Hindi nauunawa ng tao na hanggat tayo ay nasa mundong ito, mundo na kung saan, sabi sa John 16:33, sa sanlibutan ito ay meron kayong kapighatian. Maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Sa mundong ito talaga ay merong kapighatian. Ang true nature of world is decay and corruption. Ito yung nature ng mundo. Kabulukan, trials, troubles, suffering, and pain. Yan yung mundo. Kamatayan, yan ang mundo. Diba? Unawa ng tao na mangyayari yung lamang yung tinatawag na paglaya sa hirap, paglaya sa pagdurusa, paglaya sa kulungkutan, paglaya sa kamatayan kapag tayo ay nakarating na ang ating Panginoong Jesus na pagbalik na at tayo kanyang isinama na doon sa paradiso sa buhay na wala. Hindi nauunawa ng tao.
Gaya ngayon, di ba? May nangyayaring matinding pagsubok. Krisis, karamdaman, COVID, kamatayan. Dapat ito sana'y opportunity na makita ng tao yung pagliligtas ng ating Diyos. Dapat ito sana'y opportunity para tayo lahat ay lumapit na kay Kristo. Kaya lang hindi nakikita yun. Na dapat sa umagang ito, sa mensaheng ito, makita natin. They only need to see it. You only need to see it. Dapat makita natin maliwanag. Bilang pagtatapos po, yung 5 na napakahalaga o pinakamahalaga, isa sa mga napakahalagang dapat na taglayin natin sa buhay natin, may kinalaman doon sa tinatawag na spiritual na kalalagayan. Yung mga basic needs na binanggit natin kanina, more on physical needs yan. Diba? Dapat makita natin yung mahalaga. Kaya sabi sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things, yung mga basic needs na sinasabi natin, shall be added unto you. May pangako ang Diyos eh. We only need to understand, believe, para tanggapin natin yung pangako niya. Kaya kung may kailangan ka, unahin mo. Unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Yung 5 bagay na napakahalaga na ating pinakita rito, 5 necessities of man. Yung una, the message of Christ. Dapat maliwanag sa atin yan. The right response to Christ. Pangatlo, to reach out and help others. Pang-apat, confession of our faith. At yung panghuli, yung compassion of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala, after na marinig natin itong mensahe na ito, alam ko may kailangan ka. Ngayon, ano yung unang kailangan mo na? Nakita ba natin yung kahalagahan ng mensaheng ito na binibigay sa atin ng Diyos? Kung alin yung mga unang napakahalaga na pakanasahin natin na taglayin ang ating buhay. Ano ang kailangan mo ngayon? Wala ka namang kailangan? O sa umagang ito, nakita mo na meron kang pangangailangan? Kung nakita mo, kapatid, na meron kang pangangailangan, just ask. Pwede kaming makatugon. Katulad ni Martha, pwede kong ibulong sa iyo yung mensahe na sinasabi ni Kristo. Tinatawag ka niya. Sa lahat ng mga kapatid na ating natanggap na yung mensahe ito, yung mga bagay na ititaglay na ng buhay, extend natin sa iba yung ipinaparating ng ating Panginoon Jesus. Tinatawag sila ng ating Panginoon Jesus. At para makarating yung mensahe, tayo ang gagamit. Pagnitin natin sa kanila ang pamarang ginawa ni Maria, ni Martha, ibinulog. Jesus is calling you. So maganda, purihin ng Diyos. Pasalamatan natin Diyos sapagkat muli pinagtibay niya sa ating buhay yung mga bagay na napakakahalaga na dapat taglayin natin sa buhay niya.